Hello! Good morning! Mabuhay! Magandang araw sa inyong lahat! So, today ay magra-ride tayo dahil syempre weekend. Ang petsa ay December 2, 2023. So, ngayon ay right now, nandito tayo sa may SM MOA area at ang oras ay magsi 6 o'clock ng umaga. So plano nating mag-ride sa kahabaan ng EDSA and then iikot tayo ng tutuloy tayo ng Rizal Avenue going to Baclaran. So ilulup natin yung lugar na yon. So medyo mapapalaban tayo sa mga trafikan. So at this time, so ayan yung mga nagbabike dito sa SM MOA. Medyo maliwanag na rin and marami-rami ng nagbibisikleta. So magsa-start tayo dun sa Globe mamaya. Doon natin sisimulan yung ating EDSA ride for today. So for the so bago tayo pumunta doon, tingnan lang natin yung mga nagbabike dito sa stretch ng SM MOA Seaside. So ayan yung Ferris wheel dito sa SM MOA. So marami-rami na rin nagbabike kasi sa magsi 6 o'clock na, maliwanag na. Eh yung iba, mga naglalaps. So balik tayo later pag nandun na tayo sa ating starting point dun sa may Globe. See you! So nandito na tayo sa may starting point natin. Morning po. Sa may Globe dito sa SM Mall of Asia. So dito na tayo sisimula. So titingnan natin kung gaano kahaba din yung stretch ng EDSA. So lalabas na tayo dito sa may MOA. And then diretso na tayo sa ating ride. So sa mga nag-ride po ngayon, ingat din po sa inyo. Hopefully may karoon tayo ng time na minsan magkita-kita tayo sa kalsada. So nakalabas na tayo dun sa may Globe. So ito na yung simula ng padyakan sa buong stretch ng EDSA. So far tayo ay nakaka 14.13 kilometers na at ang oras ay 6:21 ng umaga. So hindi pa ganun kainitan. So hopefully maya-maya pa uminit. Medyo malamig pa naman yung simoy ng hangin. So approaching na tayo dito sa may patawid ng Ross Boulevard. So good thing naman dito sa stretch na to ng EDSA, dito sa simula merong bike lane. So marami-rami ang gumagamit ng bike lane. Ang problema lang natin yung mga jeep, mga nakahinto, so kailangan natin lumabas. Medyo built up dating dito.
medyo magiging challenging tong ride natin. Ay, unang daming bubog. Dahil maraming sasakyan dito sa EDSA. Ito kasing area na to, sakayan talaga ng mga tao. Excuse me po! Excuse me po! So dito mayroong bike lane, pero parang hindi masyadong usable. Kailangan nating lumabas. Oh, sana hindi tayo nabubog. So approaching Taft Avenue na tayo sa intersection ng EDSA. So kita nyo naman, no? Napakadami talagang sasakyan dito sa lugar na to. Jeep, bus, yung mga bus kung saan saan nagsasakay. Ayan sila ate, hindi nakasakay. So from SM MOA hanggang Malibay siguro medyo ganito ang traffic condition, kasi itong mga jeep na to hanggang ano yata to hanggang dun sa may expressway. Then paglagpas mo ng Magallanes, wala nang mga jeep doon. So, ang daming tumatawid ng mga sasakyan. So labo-labo ang tawiran dito So tatawid na tayo ng head ng Taft Avenue sa mamaya. Dito yung ending ng ano natin. Dadaan tayo dyan mamaya pauwi. Struggle is real. Excuse me po. Struggle is real dito sa lugar na to. So dito na yung first station ng EDSA MRT dito sa ating kaliwa. Hindi lang tayo makakapag one hand masyado dahil medyo risky. Nasa EDSA tayo, medyo delix. So dito lang sa may bandang Magallanes, merong Magallanes flyover, kaso hindi tayo doon dadaan dahil medyo risky. Dahil baka mahirapan tayong bumalik dito sa may outer lane pag umakyat tayo ng flyover. So ang gagawin natin mamaya, mag-overpass tayo. Bubuhatin natin tong bike natin para mas safe. So itong area na to, meron naman siyang bike lane, kaso parang hindi usable Kita nyo yung kalsada. Well, kung nakikita siya, parang mapaplatan ka pag dito ka dumaan, diyan ka dumaan sa may bike lane. So nasa gilid pa rin naman tayo, kaya medyo okay lang naman. So ayan na yung Magallanes. So actually mukha naman kaya nating umakyat doon, pero ayaw nga nating i-take yung risk, kaya sa ilalim na lang tayo dadaan. Baka mapagod tayo kagad dahil kailangan nating umahon dyan. Kaya dito na lang tayo sa ilalim dadaan. So ito na yung sinasabi kong part na kailangan nating bumaba at tumawid dito sa may overpass.
So marami ring mga tao na dumadaan dito. And even yung ibang mga nagbabike dito dumadaan. So ayan, binubuhat nila yung bike nila. So ganyan din ang gagawin natin. Buhat-buhat tayo ng bisikleta dito. Buhat-buhat. Mahirap lang dito. Medyo steep yung hagdan. Pag medyo mabigat yung bike mo rito, like yung bike ko, medyo ang hirap. So ayan siya. Ganyan ang sitwasyon dito. So ito yung bike natin. So kaya madami din naman dumadaan dito, mga tao. So yun, may train na dumadaan. Kasi yan yung Magallanes flyover sa ibabaw natin. So bababa na tayo dito. So syempre tayo ay magbubuhat ulit. So ayan, may fountain pa rito. Barangay Hall yata ito. So ayan yung way natin going to Magallanes para safe. Hindi tayo nag-flyover. So sumakay na uli tayo. So lalabas na uli tayo ng EDSA from here sa Magallanes. So dun sa harapan natin, yan na yung Magallanes Station. So approaching Pasay Road na tayo. So ayan, Dusitani Hotel and SM Makati na tayo. So far okay naman yung ating pagpadyak. Medyo hirap lang tayo dun sa may portion, dun sa may stretch ng mula Ross Boulevard hanggang Malibay dahil sobrang dami ng sasakyan. So ayan, kasi Makati na, and dito na yung MRT station and Ayala Avenue doon sa may stoplight. So kalagpasan natin from Ayala, ng Ayala Avenue. So kung makikita nyo yung bike lane dito, ayan, medyo maganda, usable siya. At least maganda-ganda yung kalsada rito. And wala tayong nasasalubong kasi dun sa may bike lane from Ross Boulevard to Taft Avenue, sobrang daming tao sa bike lane, hindi mo magamit. Tapos may mga sumasalubong din na mga bike, saka yung mga e-trike, so hindi mo talaga siya magamit. So at least dito
maganda siya. Kasi dito sa EDSA, marami din nagbabike. So tama lang talaga na dapat ka usable yung bike lane. So approaching Buendia station na tayo. So bago natin ituloy itong ating ride sa kahabaan ng EDSA at papuntang Baclaran, kakain muna tayo sa BGC. So kakain muna tayo sa BGC dahil medyo late na rin, saka para may lakas tayo para takbuhin yung ride natin for today. So papasok lang tayo ng Kalayaan Avenue going to BGC, pero doon din tayo lalabas nun. So see you later. So katatapos lang natin kumain sa Jollibee sa may BGC. So nandito na ulit tayo sa may EDSA at ang oras ay 7:48 ng umaga. So nandito na tayo sa may Estrella. So approaching Guadalupe na tayo. Medyo hiningal tayo ng konti, pero hindi konti, hiningal talaga dahil din sa may Estrella medyo paahon papunta rito sa Guadalupe. So far Saturday, no, mag 8 o'clock ng umaga, hindi pa ganun kadami yung, well, madami rin sasakyan pero hindi traffic, hindi pa traffic. So palusong tayo dito sa may Guadalupe. So yan yung Guadalupe Bridge. Yan yung MRT station. So dito sa right, yan na yung Ilog Pasig. Ilog Pasig. So ahon lang tayo dito sa may bandang Boni. So ito na yung ahon na Paboni. Medyo maiksi lang naman siya, manageable naman. So dito sa stretch ng EDSA, yung mga ahon na part is yung dun sa may Estrella, dito sa Boni, and then yung Pacquazon sa Cubao, and I think last is yung sa may Balintawak, dahil tatawid tayo ng expressway. So except dun sa mga nabanggit ko, puro flat na lahat. So patawid na tayo dito sa may Shaw Boulevard. So syempre nag-ibabaw tayo dahil hindi natin caring mag-ilalim. So on our right, yan na yung Shangri-La Mall. Ano yung Shangri-La Mall? Sa Shang. So
Thankfully, no, medyo konti pa yung kalsada. Kaya medyo nakaka one hand pa tayo dito sa may bandang Mega Mall. Ano yung Mega Mall? So mayroong malaking statue dito. Pero mukhang hindi natin kaya mag-picture dyan. So ayan yung malaking statue. Yan sa malaking statue. Medyo na tayo dito. So ayan, kalagpas na tayo ng Mega Mall. So ayan yung EDSA People Power Shrine. So nandito tayo sa may EDSA White Plains ngayon. So magpipicture lang tayo dito sandali, then straight na tayo going to Monumento. So nandito na tayo sa may Main Avenue. Kalagpas lang natin ng Santolan. So ito na yung isang portion na paakyat na may ahon dito sa EDSA. Ito na yung approaching Pete Wasson dito sa may Cubao. Banayad lang naman and makes it. Hindi natin dala yung cyclocomputer natin so hindi natin alam yung gradient. So feeling ko mga 5% siguro. Naman sa mataas, hindi naman kataasan yung ahon dito sa portion na to. Sakto lang. So pagkawid ng Tuason, Cubao na. So Araneta Center or Araneta City, kung saan makikita nyo ang Gateway Mall at ang Araneta Coliseum. May bus stop pala dito. Kala ko walang bus stop dito. Meron din pala. May busway pala dito. So ito na yung Farmers. So nandito na tayo sa may tapat ng NEPA Q-Mart. So of course mag-iilalim ulit tayo dito sa may Kamuning area. EDSA Kamuning. So merong build up ng sasakyan dito dahil sa stoplight. Yan, medyo dikitan tayo din dahil naka red yung stoplight. So approaching Quezon Avenue na tayo. Dito tayo sa may tapat ng I think Centris area to. Eaton Center. Eaton Center pala ang tawag nila dito. After nitong Eaton Center is
Quezon Avenue na. Wala tayong makitaan ng pwede natin na pagbila ng drinks. Eton Centuries. So ito na yung Quezon Avenue Station ng MRT. So ang oras ay 8:30 na ng umaga. Naka 37 kilometers na tayo. Malalagpas lang natin ng Quezon Avenue. So parating na tayo ng North Avenue sa may SM North EDSA. So for my opinion, ito yung pinakamahirap na part dito, aside dun sa pagtawid sa may Balintawak, dun sa may expressway, dahil mamaya sobrang daming sasakyan dun sa intersection. So businahan tayong kotse. So ito na, nasa tapat na tayo ng Trinoma. So ito na yung sinasabi ko kanina na part na baka medyo mahirap, isa sa mga mahirap na area dito sa stretch ng EDSA, dahil may mga kumakanan sa, I think North Avenue to, yung kinakananan dito, and then at the same time ang daming sasakyan along EDSA. Pero thankfully at this time konti pa naman yung sasakyan, so manageable pa siya. So ito yung main station ng MRT tsaka first station ng MRT. So ito na yung SM North EDSA. So gumagawa na sila ng ng walkway. Ay hindi, ng parang train extension. From FPJ station mula dun sa North Avenue Station. Kasi ngayon hindi pa siya magkaduktong. So good thing dinuduktong na nila yung dalawang line ng MRT. So nandito na tayo sa may Balintawak. So hopefully hindi tayo mahirapang tumawid dito at tumawid dun sa may expressway, dahil kailangan nating iwasan yung mga sasakyan na papuntang expressway. So ang oras ay 8:51 ng umaga. So far hindi pa naman ganun talaga kadami yung sasakyan. So I guess unusual yun dito, dahil madalas traffic dito So ito na yung paakyat ng bridge. So makikita nyo rin yung Skyway and yung MRT. So sumenyas tayo dun sa likuran natin na mababagalan tayo, mabagal tayo.
diretso pala siya. So medyo build up ha dito. So kanina unfortunately nalaglag yung ating Go 3. Medyo nagkaroon siya ng gas-gas. And luckily, nung binili natin siya, may kasama na siyang lens guard. So, yun yung tinamaan, yun yung may tama. Plus may gas-gas yung konting body niya. So, hopefully, yung stabilization niya, okay pa rin. So, titingnan natin siya later. Paglagpas natin dito. Wala, bagal. Dito may kabagalan si Kuya. So ayan, nakalagpas na tayo doon sa bridge. So papasok na tayo ng bagong baryo. And alam ko may part na ng Caloocan dito. Approaching monumento na tayo. So natatanaw-tanaw na natin yung Bonifacio Shrine. So nasa tapat tayo ngayon ng MCU. So for sure Caloocan na to. And yung sa kabila ayun na yung busway. Head sa busway. So, hindi lang natin alam kung makakasampa tayo dun sa sa Bonifacio Shrine. Mukhang malabo yata. Pero let's see kung meron bang daanan doon. Meron kayang pasukan doon. Mukhang walay. Mukhang bawal pumasok doon. SM Hypermarket. Walang bukana. Tingnan natin. Tingnan pa rin natin kung meron. Ayan. Walang pasukan. Pero try natin kung pwede tayo mag-t-shirt somewhere here. So, ayun na yung Bonifacio Shrine sa likod natin. So, try lang natin mag-picture. Then, diretso na tayo dito sa may Monumento, Rizal Avenue.